Ka-Obit, yung 2.5 billion pesos na fuel subsidy na sinasabi ng gobyerno, kamusta po? Natanggap po ba ito ng mga kasamahan nyo dyan sa Pasang Mazda? Well, yung pong nakaraang subsidy, Mama DJ, nakatanggap po pero may mga problem pa rin yung iba na hindi nakukuha ang kanilang fuel subsidy. At yun nga po wino-work out namin sa ating LTFRB, bagong chairman, na makuha ng ating mga jeepney operators at drivers yung hindi nakakuha pa ng mga fuel subsidy. Bakit daw? Talking of fuels, yun nga po, may problema po, Ma'am DJ, ang LTFRB dahil kanilang ipino-forward sa mga bank ang mga dokumento nito, nagkakaroon po ng problema dyan sa paglilipat na yan. Una nga po, kanya hindi nakakakuha. Marami na pong jeepney operator ang nagbenta ng kanilang jeep na nakapanga na iba na po ang may hawak. Hindi po makuha ng mga nakabili ng jeep ang cards na yan dahil ang hinahanap po ng landmark yung original operator. Isa pong problema yan. Kanya po, ang sinasabi ko nga po, yun yung agenda rin ng po namin, tabuksan niyo, Mama Chacha, by beauty of deed of sale, siguro i-honor na po ng landmark yan para magamit ang bagong operator ang kanilang fuel subsidy. So, Ka-Obit, talking of fuel subsidy, mawalang galang po. Ka-Obit, meron mo kasing batas. Sige po. Meron po kasing batas sinasabi niya, kailangan mag-$80 muna ang presyo ng diesel para ang barrel sa world market para kami maka-enjoy ng benefit of fuel subsidy. Well, pinag-usapan na po namin yan ang ating officer in charge, Secretary Banoy, na kanilang pag-aaralan niya. Sapagkat sa panahon kako na ito, mahirap abutin ang $80 per barrel. Para kaming nasa nag-yo-yo kami nito gaya ng Department of Energy na yan. Nakita niyo at parang ako ayokong magsalita ng masama pero nagiging spokesperson pa yung mga yan. Ang sinasabi ko ng Ma'am DJ, Manong Ted, pag tumaas ang presyo ng petroleum product, ipaliwanag nila kung bakit tumaas. Pag bumaba naman, ipaliwanag din nila sa amin. Pagkat we are innocent about the increase, about yung rollback ng kanilang presyo. Ako, nailapit na sa mga ibang mambabatas natin na revision ng oil deregulation law. Yung mga honorable nating congressman at senador, puro hayaan mo Ka-Obit at pag-aaralan namin yan, puro pag-aaralan. Wala akong nangyari sa pag-aaral nila. Kaya, alam naman kami ibang tatakbuhan pa, kundi makiusap sa ating mga commuters na maunawa nila ang aming sitwasyon. At wala nung pag-uugutan pa ng kita ang ating mga jeepney drivers. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!